welcome to my YouTube channel again. So, me going to work. So, okay. Walang elevator ang apartment. And now, it's very cold. And it's raining. Oh my gosh, it is raining. It's raining, guys. Diyan kami nakatira. It's an apartment. It's too many doors inside. So, walking towards my car, and it's so far away. Tapos umuulan. And walking towards my car. It's too far away yung parking. Dito sa mga apartment dito, unahan talaga ang pagparking sa malapit. Eh, kaya nga gabi na ako mag-uwi, so malayo ng aking parking. And it's cold and it's raining. Nag-ulan. No, oh Lord. So, ayan. Yan ang itsura ng mga apartment. Yung apartment namin is only 2 bedroom and 1 bath. So, imagine nyo guys, pag all of us wants to use the bathroom. So, talaga ng cargo guys, may ulan. Ayan pa oh, yung puti na yon, SUV yan. As you can see, it's really raining. Oh, diba? So, nandito na ako sa sasakyan. Ayan na, mga aking mga things to bring to work. Guide me, Lord. It's a 32 minutes drive. Sana hindi traffic. Sana hindi traffic. Maswerte lang tayo kung malapit ang trabaho natin. Pero kung walang malapit, kailangan mo talagang tanggapin yung malayo. Sa US, it's a daytime, at in the Philippines, it's nighttime. Para po sirano. Pero talaga ang aking ginagawa everyday sa work, going to work. Yan. Dito po ako bye-bye, papuntang work. It's Monday. I hope it's not traffic. Pero hindi naman siguro traffic kasi hindi naman umaga. It's 11:08 na. Pag siguro early in the morning, ang dami ng taong they work early. So it's gonna be traffic. But right now, so far so good. Right guys? Drive every day guys since nagbalik ako dito sa US. Ibang route na naman yung trabaho ni Minolfi, but it's a husband and wife. Yung wife lang ang aking binabantayan, pero when it comes to isama ko na yung asawa niya pag-prepare ng pagkain. But kailangan kong i-remind yung husband na you need to
focus with your food. Kasi laging may ginagawa. Tapos hindi na niya maubos ang kinakain niya. Wala na siya ng gana. So, lagi akong sinasabihan ng babae na i-check ko yung husband niya. Supposed to be, hindi ko trabaho yan. Pero ginagawa ko lang para happy ang babae. Pero pag meron ng masyadong trabaho sa husband, sasabihan ko na yung mga anak. Pero so far, hindi naman masyado. So, ginagawa ko na lang para tulong na rin. Just have to be grateful na meron tayong trabaho. So, it's been months ata na hindi ako namimigay ng bigas. Hindi ako namimigay ng pangkabuhayan. Kasi nga, na-scam po ako guys. Ng super laking scam. Like 1.3 million. So, I need to recover that. Nag-file lang po kami sa NBI. Gusto ng asawa ko ipatulpo. So gagawin niya yan next month ata or I don't know. So kasi grabe na talaga ang scam ngayon sa Facebook at saka sa Telegram. So super laki na nakaka-depress. So that's one of the reason why umuwi akong biglaan sa Pilipinas. So as unplanned talaga yung pag-uwi ko guys. Unplanned talaga. Wala talaga yun sa plano kasi ang plano ko December sana mag-uwi. Ngayon din ako makauwi ng December. So yun ang totoong nangyayari sa akin. So super depressed ako na hindi kasi ako nakinig sa asawa ko. Kung nakinig lang sana ako, hindi ako ma-scam. So, dalawa na sana negosyo ko ngayon na gasoline station. Kung nakinig ako ng asawa ko. Pero hindi eh. So, that's the lesson learned. But I have to learn in a hard way. In very hard way. Talaga sobrang depressed ko guys. So, nag-uwi na lang talaga ako. Kasi hindi na rin ako makakonsentrate sa trabaho ko and money is not worth it kung kami ng asawa ko mag-aaway. So pinilit ko talagang mag-uwi. Nagkataon naman na yung anak ko nagtrabaho sa airlines. So ang binabayaran ko lang sa ticket is tax. That's 200 something. Kaya nakasakay ako, nakauwi ako ng Pilipinas, nakasama ko yung asawa ko. Kaya lagi namin pinag-usapan na hindi na kami mag-aaway kasi hindi talaga siya healthy. Kaya na-scam po si Minolby. Grabe ang scam guys. Ang laki ng amount. Never nangyari yan sa akin in my whole life. Ngayon lang talaga. So yeah, most of my jewelry nasa pawn shop ngayon. So because of the scam. So hay na po guys. Si Lord na lang talaga ang bahala. Si Lord na lang talaga.
isang na-trace kong pangalan, pinadalhan ko ng pera na $2,000. Sabi niya, minor pa raw siya. Di ba kung mag-open ka ng bank account, you gotta have your name, full address, at saka your cellphone. Tapos yung edad, di ba? So, yun ang sabi niya. Kaya, marami kasi yun eh. Marami sila. So, tingnan natin. Kasi gusto talaga ng asawa ko ipatulpo. Para ano talaga to kasi napakalaking amount na para nakabili na ako ng sasakyan na cash sa pera. So, ang problema nga lang, hindi ako nakinig sa asawa ko. Yun ang napakalaking ano. But, it's okay. At least okay kami. Makikita ko rin yun. Pero, yung mga alahas ko nasa, ano ngayon, most sa mga alahas ko nasa pawn shop. Na hindi ko akalain na ilang piraso ng alahas ko umabot ng 1.3 million. Dahil lang sa scam na yun. So, nakaka-depress talaga. So, I'm glad na umuwi ako ng isang buwan na talagang inaano ko yung sarili ko. So, grabe talaga yun. Sinurrender ko na lang talaga lahat ni Lord kasi hindi ko makontrol eh. Hindi ko talaga makokontrol yun. Kasi tao din lang naman ako. So, tapos yung scammer na isa, yung nag-assist sa akin, naka-video call niya yung asawa ko kasi nga in-accept niya yung video call ng asawa ko. Na-screenshot ng asawa ko pero yung parang naglagay siya ng wig. Kasi I'm sure wig yun eh. So, when things is settled dito sa trabaho ko, papuntahin ko ng Maynila ang asawa ko. Kasi may mga resibo eh. Kasi puro bangko. Yung isa, so tomorrow mapunta ako sa aking bangko dito kasi kailangan ko i-close ang bangko dito kasi meron silang account at saka router number ng aking bank. Kaya nga hindi ako nagdeposito doon. May pera pero $10 lang. Walang pera ang bangko ko ngayon dito. Wala talaga. Kaya hindi ako makapagbigay ng stars or anything kasi hindi talaga ako naglagay ng pera. Hindi na talaga. So medyo almost halfway na tayo sa aking trabaho. So yun lang guys ang share ko ha. So pag huwag kayo magpa-scam. Maraming scam sa Facebook. Tapos always talk to somebody, your family, your husband, your kids. Kasi wala akong kinakausap eh. Wala akong kinakausap. So yun ang problema. So yun lang. Life must go on. So magdadrive pa rin si Minolfi. Hindi naman malayo ang trabaho ko guys. Only 32 minutes. At hindi mabigat ang trabaho. Mind you guys, ang mga anak at saka kapatid ng amo ko ang nagluluto ng kanilang dinner. So meron na sa freezer. All I have to do just heat them up. Yun ang napakagaan ang trabaho guys. Kaya ginagawa ko na rin yung mga gawaing gusto ng amo ko. Kasi favor na din yun sa mga
tumanda, hindi ako ma-scam, di ba guys? Na-scam ako sa mga lalaki noon. Ito, reality talaga tong pera. Talagang grabe talaga ang... Akala ko mamamatay na ako kasi nung talagang dumating na yung point ano, yung sa isip ko talaga, I will kill myself para... Kasi grabe yung depression ko eh. Grabe talaga yun. Na wala akong tulog for 3 days. Yung iniisip ko talaga yung mga nangyayari, parang ano talaga. Kaya lagi na lang ako umiiyak. So nakakaano talaga siya. So nalaman na lang ng buong pamilya ko, wala na, too late. Lapit na po tayo guys sa aking work. Yan. So I'll be turning on this light, turning right. Yan. Wolf Road. Yeah, I'm turning to this street, Wolf Road. Yan. Malapit na tayo guys, pero hindi pa ako papasok kasi 12 noon pa ako mag-start. I just wanna be early para hindi tayo magmamadali, diba guys? Tapos mag-turn left tayo dito. Ayan, magto-turn left. Ayan, magto-turn left tayo. Ayan. Tapos mag-slide right tayo dito. That's where the street sa aking trabaho. Yan. Pero dito lang tayo magpa-park. Because I don't wanna go in early. Uy, umalis yung asawa. Yung husband. Diyan po ang bahay ng aking amo. Yan. Yan ang bahay ng aking amo. So yun lang guys. Napakita ko lang sa iyo kung saan ako nagtrabaho. Pero mamaya na po ako mga 15 minutes magpunta doon. Kasi nga 12 o'clock pa yung trabaho natin. So dito lang talaga ako nag-standby. Dito sa street. Dito lang talaga ako So thank you guys for watching. Nasi-share ko na yung totoong nangyayari. So yun lang. Thanks for all my subscribers. Thank you to Aljen, Nisma, sa aking mga friends, ang mga vloggers, sa Muchaanon vloggers, sa Sword Team USA, Planet Sword. Thank you guys so much. And nanandyan kayo lagi kahit hindi na ako masyadong naging aktibo kasi nga sobrang nilet go ko na po, pero laging nandito pa rin sa utak natin, hindi talaga mawawala siya. So thank you guys, bye.